has somebody to replace us. At sino nag-replace kay Terah? Si Abraham. And Abraham left as the Lord had told him. So, God talked to Abraham. At sinabi niya, okay, Abraham. Sabi niya, so Abraham left as the Lord had told him. And Lot went with him. So, sumama rin po kay Abraham si Lot. And Abraham was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, so kasama niya yung kanyang pamangkin na si Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. So hindi lang sila, kasama niya lahat ng tao na nakasama niya sa Haran. Tangay-tangay niya yun, sama-sama silang sumunod sa Panginoon. At ano po nangyari? They had, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Narating nila ang lupang pangako. Bakit? Sapagkat si Abraham ay sumunod sa Panginoon. Amen? So, ang key pala, ang tanging susi para marating natin ang ating lupang pangako is obedience. Amen? Obedience. Palagi. Obedience. Kahit sa mga anak, di ba? Pansinin niyo po, walang negative patungkol sa pagsunod. Bawat taong sumunod sa Bible, mayroong gantimpala na ibinigay sa kanya ang Panginoon. At tayo rin, kung tayo susunod, ibibigay po ng Panginoon lahat ng dreams natin na connected sa dream ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So that's what Abraham did. Si Abraham, na-fulfill niya yung pangarap niya. Bakit? Dahil ikinonekta niya yung pangarap niya sa pangarap ng Panginoon. So let us check our dreams. At kung ano lang po tayo sa sitwasyon na ang dreams natin are not connected with God's dream, this is the perfect time to connect it. Kung may mga tao na nagiging sanhi para hindi natin marating yung pangarap na yun, it's about time to reposition those people. Hindi nyo doon tatanggalin, baka naman kagalitin nyo na. Hindi nyo po kakagalitin. I-reposition nyo lang. So, di ba, pagka kasi merong mga tao na malalapit sa atin, na nakakahatak sa atin, papalayo sa pagtahak natin sa ating mga pangarap. It's about time na i-reposition. Kung dati close, friend mo siya, dapat ngayon, gawin mo na lang friend. Huwag na close friend. Amen? Kasi kung hindi yun nakakatulong, malaking bagay po, alam niyo po, yung relationship, ang tindi po ng impluensya yan sa atin, sa ating buhay. Ang tindi po ng impluensya niyan. Yung relationship at tindi, minsan, meron kang gustong gawing bagay, hindi mo maabot-abot kasi meron pumipigil sa yung tao. Minsan gusto mong magbago, pero yung girlfriend mo, yayayain ka sa kung saan-saan. Minsan gusto mong magbago, yung boyfriend mo naman, yayayain ka kung saan-saan. At minsan, ang meron din, yung mga may asawa, pag nakakita na ng sexy, yung mga lalaki, nakakalimutan na yung kanyang pangarap na siya'y babaguhin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? So, reposition. I-reposition nyo lang, hindi nyo kakagalitin, hindi nyo aawayin, i-reposition nyo lang. Amen? At kung yung dreams natin ay hindi konektado sa dream ng Panginoon, redirect it. So, ano dapat natin gawin? Sa mga tao, reposition it. Kung dati mo siyang ka-close, friend, gawin mo na lang friend. Kung yung dreams mo hindi naka-align or konektado sa God's dream, redirect it. Redirect it. Kung gumaganyan na o gumagawi na sa kanan, oops, hindi na ito papunta sa dream ng Panginoon, balik ka dito. And then, get up. So sabi dyan, di ba, pakitingnan mo nga ako ni Aiko dun sa Paylil. So sabi dyan, wala na yung aking hand. Ayan, so sabi dyan, live
Sa Genesis 12:1, Iko, please. Ayan, thank you. 12:1, ayan. The Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. So, ang pagsunod po pala sa Panginoon, meron tayong tatlong dapat gawin. Una, leave your country. Leave your country. Ano po ba ibig sabihin daw ng leave? Ang leave daw po ibig sabihin is, you get out. Diba? From Haran, andun sila Abram sa Haran. Pero dahil namatay na si Terah, ang ginawa ni Abram, hindi rin siya nanatili ron. Tumayo si Abram at sinunod yung alituntunin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nanatili sa Haran. Bagamat nakita niya na nag-enjoy kung si Terah, pero siya hindi niya yung ginaya. What am I trying to say? Ano pong nais kong ibigay ditong implication? Na sa buhay natin, kung may nakita tayo sa pamilya natin na nag-enjoy dun sa ganong buhay, it's about time for you to get up. Rise up from that position to where you are. So yung country po na yun, hindi yan talagang bansa. Hindi yan ibig sabihin, aalis ka sa Pilipinas at pupunta ka sa ibang bansa. No. Yung country po na yun ay tumutukoy sa kung ano yung kalagayan natin na yun sa buhay. So kung nandun ka sa kalagayan na na-attract ka ng takbo ng mundong ito, it's about to leave that place. Iwan mo yung lugar na yun. At sumunod ka dun sa dream ng Panginoon para sa iyo. At yun po ang ginawa ni Abram. He left his country. Ano pa iniwan niya? Your people. Hindi lang yung lugar. Ang iniwan niya, hindi yung mga tao na hindi nakakatulong sa kanya. Yung, syempre, di po ba, sa mga lugar, bakit pupunta pa tayo, Abram, dyan? Okay na nga tayo rito. Dito na nga namatay yung tatay mo. Tapos pupunta pa rin tayo. Hirap kaya. Okay na tayo dito. Ang ginawa ni Abram, hindi niya pinakinggan yun. So kung minsan, sa buhay din po namin, maraming ganon, di ba? Sasabihin sa'yo, okay na yan. Maniniwala ka sa G12 na yan. Bakit G12, G12 pa? Samantalang nag-exist naman ng church for 21 years. Alala ng G12, walang discipleship. Okay na yan, a-attend ako ng linggo. Pagkatapos ng service, uuwi. Minsan-minsan, na-attend ako ng prayer meeting. Okay na yan. Ayan. So, pero iniwan po niya yung mga klase ng tao na yon. Kaya ang lahat ng kasama ni Abram, lahat ng mga tao na may vision din at may pangarap, hindi niya isinama yun. Kasi yun yung mga tatamad-tamad. Yung mga mahilig umistambay lang. Nakaupo. Asa hiran lang sila. At ano pa yung iniwan nila? And your father's household. Pati po yung kanyang, yung ibang kapamilya niya, iniwan niya. Kung yung kapamilya natin, pero hindi ko po sinasabi ha, inuulit ko. Kapag kapamilya po natin ang nagiging sanhi para hindi natin marating yung pangako or pangarap ng Panginoon sa atin, hindi niyo po sila iiwan. Baka mamaya sasabihin, bakit yung asawa ko, napipigilan ako agad, hiwalayan ko na pala. No, hindi po gano'n ha. I-reposition niyo lang. Kung dati yung asawa niyo may anti-tong-anti to at siya nagko-control, medyo sabihin mo sa asawa mo na sweetheart, talagang ako ay susunod na sa Panginoon. Huwag mo akong pipigilan. Kapag pinigilan mo ako, kakabalitan. Ganun ba? So, hindi. Paliwanag niyo po sa kanya at pakita niyo sa kanya yung pagbabago. Amen? And go to the land I will show you. So, eto po. Tingnan natin. Bakit ba si Abraham ay nag-desire talaga na sundin ng Panginoon? Panginoon, eto po yung pangako. Mula sa verse 2, tingnan po natin. I will make you into what? A great nation. So kaya nagmithi si Abraham na sumunod sa Panginoon because of that promise that I will make you a great nation. Not just a good nation, but a great nation. Amen? Napakalaking punong kaya
only the second best. Pero yung great, that is the best. Amen? Amen po ba? So kung kayo pamimiliin, anong gusto nyo? Good or best? Or great? Great. Amen, great. Don't settle for the second best. Settle for what is great. Ano ba sabi ng bilang bansa eh? And I will make you into a great nation and I will bless you. And I will make your name great. Bawat isa po sa atin, kikilalanin at magiging tanyag dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Ang sarap nun, yung maging tanyag ka dahil marami kang nagawa para sa Panginoon. Ang sarap nun, yung magiging tanyag ka kasi marami kang nalalang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. And sabi pa po rito, ang tindi ng pangako. And sabi pa rito, bakit hindi ito pipiliin ni Abraham? And you will be a blessing. I will bless those who bless you. Imagine, sa pagsunod mo sa Panginoon, pag pinagpala ka ng Panginoon at pinagpala ka ng mga taong na-encounter mo dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, even those people will be blessed. Amen? So, hindi lang ikaw, hindi lang pansarili mo. Hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, but even the people who bless you. Kaya pag nagbe-bless po tayo, pag nagbe-bless tayo ng tao, hindi lang siya ang pinagpapala mo. In return, pinagpapala ka rin ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. So sabi, ano pa po sabi dyan? And whoever curses you, I will curse. Hindi, protektado ka. Kasi along the way, as you go, as you travel, para marating mo yung lupang pangako mo, yung sarili mong Canaan sa harapan ng Panginoon, protektado ka, secured, parang bangko de oro.